So, I'm sure maraming nag-aabang dito mga sangkay. May balita po tayo tungkol dito kay Atong Ang. So, may latest update po tayo ngayon tungkol po dito kay Atong Ang. No, kamusta na ito mga sangkay? May bagong development ba? Pag-uusapan po natin ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto mga sangkay, tingnan po natin itong bagong update. Kasi may bagong balita daw ito kay Atong Ang. Ano ba, nahuli na nga ba? O kamusta na po ang kaso na ito? Ngayon, eto mga sangkay, panoorin po natin ang bagong balita. Alam nyo, itong kaso na ito mga sangkay, isa po ito sa mabigat na kaso sa ating bansa. Isa po ito sa napakalala mga sangkay. Kaya, kung tutuusin, isa po ito dapat sa tutukan ng mga pulis, ng NBI. Pero kamusta? Kamusta kaya mga sangkay, no? May ginagawa po kaya sila? Yun yung tanong na dapat din tanong natin lahat. Pera-pera na lang ba? Yan ang tanong ng ilang kaanak na mga nawawalang sabungero na dumulog sa DOJ ngayong araw. Uy! Kinasuhan nila ang ilang pamilya na nakipag-areglo umano para pahinain ang kaso. Ang detalye sa Agenda Uy! Sino kaya ito mga pamilya na to? Report ni Ched Gatchalian. Sabi po, kapag ka daw po na naging malinis na yung pangalan ni Atong Ang, lalabas na daw po si Atong Ang at bibigyan sila ng malaking pera. Ano yun? Nagkakasuhulan ba? Noon ay maraming kaanak ng biktima sa missing Sabongeros case ang dumadalo sa mga hearing at aktibidad bilang panawagan nila sa hustisya. Ngayon, lilima na lang. Ayun lang. Anong nangyayari mga kababayan? My goodness. Ang dami, di ba? Ang dami nung una. Ngayon, 5 na lang daw po. Anong nangyari? Tinakot ba? Sinuhulan ba? Ayan o. Ayon dito, kinasuhan ng obstruction of justice ng pamilya ng... Ito, abogado daw po ito ni Atong Ang, kinasuhan ng obstruction of justice ng pamilya ng mga nawawalang mga sabungero. Masama ang kanilang loob na nagtungo sa Justice Department para magsampa ng obstruction of justice sa abogado ng puganting si Atong Ang na si Caroline Cruz. Nako, yari. Si Madam. Ayan po, mga sangkay. Aray ko. Pero alam nyo, guys, kung tinututukan nila ngayon si Bato, unahin na po nila si Atong Ang na hanapin. 'Di ba? Kung talagang seryoso sila. At kung talagang wala silang pure yung ano nila, pagiging isang pagpapapanagot sa batas po natin at hustisya. 'Di ba? Dapat una, pambihira. Kita niyo ang nangyayari ngayon? Hindi po ito pelikula, guys. Ito ay totoong nangyayari, mga sangkay. Ang dami nung una. Dumandalo. Ngayon, mangilan-ngilan na lang mga sangkay, di ba? 5 na lang daw. Anong ginawa? Naku, lagot ka, attorney. Yari ka. Bukod kay Cruz, may ilan pa raw sangkot sa pag-o-offer ng umano'y tulong pinansyal sa ilang mga biktima kapalit ng katahimikan. I mean it, na sana yung ginagawa nila sa kamag-anak nila, multuhin sana sila. Naku. Kasi kami hindi namin maa-attempt na tumanggap ng pera galing sa kalaban. Nako. Totoo kaya ito? Ayan.
nagkakaabutan daw, guys, ng barya lang po yan, mga sanggay. Kung tutuusin, yung mga binibitawang pera, barya lang yan. Alam nyo, talagang ang pag-ampera ang kumilos, mga sanggay, ano? Lahat nahuhulog eh. Kita nyo ngayon ito. Abay, pambihira, mga sanggay. Yun ang nakakalungkot na realidad sa ating bansa. Kahit ka mag-anak, kayang ipagpalit. Para lang sa pera. 'Di ba? Kaya sabi ni ate, multuhin sana kayo ng inyong mga kaanak na nawawala. Ang sakit nun na pinagpalit nila sa katiting na pera. Sa 5 taon daw na magkakasama sila, bumaba ang bilang ng mga sumasama sa hearing. Si Dayan Loyola, inalok daw ng pera nitong nakaraang buwan lang. Ayan na. Tinanggihan naman daw niya ito. Grabe. Matindi to. May mga inaalok pala talaga, men. So, tingin ko naman, hindi magsisinungaling itong mga 5 na lang silang natitira eh. Asa na yung iba? Ang kakapal na mukha, anak ng toko ah. Hindi ba sila nahiya sa kanilang mga kabarangay, kamag-anak, o maging sa kaluluwa ng kanilang kaanak na nawawala? My goodness. Ang gusto po nila, baliktarin namin si yung witness namin na si Totoy. Kahit, malay nyo, baka may bumaliktad dun sa mga family na nababayaran ngayon. Kasi yung iba naman dyan, hindi naman talaga sila totally na gusto nila yung ginagawa nila. Ayan na. Buti ka mo, itong mga sangkay, matitibay po yung loob. Kasi alam nyo hindi biro ang kanilang ginagawa. Pwede silang takutin eh. Pwede silang bantaan yung kanilang pamilya. Kaya nga, alam nyo, mas okay pa na si Boying Rimulya yung nasa DOJ nung una eh. Kasi talagang natututukan to eh. Ngayon mga sangke, nasa ombudsman. Ewan ko, anong ginagawa ng DOJ ngayon? Pambihira. Walang kabuhay-buhay. At ngayong kakaunti na lang ang handang dumalo sa mga hearing. Pangamba nila, posibleng humina ang kaso laban kay Ang, ang tinuturong mastermind ng pagkawala ng mga sabungero. Pag humina yan, wala na, let's na. Alam nyo na. Nadaan po sa pera niyan. Pambihira. Pero hindi sukuan ng 5, no? Nung nakaanak. Dagdag pa sa kanilang mga alegasyon, nasa 20 na raw ang mga pamilya na pumapayag sa umano'y areglo. 20 to 40,000 daw ang natatanggap ng mga yan kada kinsenas. Grabe. Nakakakilabot. Grabe, pera lang pala talaga yung katapat, men. Dinedenay man ito ng ilan, kumpiyansa naman ng 5 pamilya na matibay ang hawak nilang ebidensya. Para sa agenda. Ayan. Tutuluyan talaga ng 5. So, sana, hindi po talaga sumuko yung 5. Sana po, no? Pambihira. Iba talaga ang Pilipinas. Kita nyo mga sangkay. Sana gumagalaw din yung NBI para dito, no? Busy sila kay Bato. Okay naman yun. Hanapin nila. Pero tutukan nila itong mga nauna. 'Di ba? Tutukan na nila para mahagilap talaga. Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.